Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 5 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Hanggang sa nagsalita si Sarhento habang nakapatong yung kamay niya sa hita ko. Sinusundan ng mga mata ko ang mga palad niya habang hinihimas niya yung hita ko. Sumikip na naman yung shorts ng harapan ko. Rob, si Fredo ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Tapos tumangulang ako sa tanong niya. Nakita ko sa mukha niya natatawa siya. Ano ka ba naman, Rob? Walang nangyari sa amin sa baklang yun. Kaya walang dahilan para pagsilosan mo siya. Naiintindihan mo ba ako? Kung mahal mo ako, wala akong magagawa doon. Damdamin mo yan. Isa pa, huwag mong bibigyan ng anumang masamang kahulugan kung magkasama man kami ni Fredo. Bakit? Boyfriend mo ba ako? Itigil mo na kasi ang pagsiselos na yan. Kasi masasaktan lang yung damdamin mo. Patuloy na pagsasalita ni Sarhento noon. Sa narinig ko sa kanya, wala naman lang kahit konting puntos na mahal niya ako. Tama. Ako lang yung nag-a-assume na mahal niya ako. Sa totoo lang, parang pwede na akong makronahan ng pagiging assuming king or assuming queen. Masakit sa dibdib. Sobrang sakit. Kuya, hindi ako naniniwala sa'yo na walang nangyari sa inyo ni Fredo. Bakit magkasama kayong lumabas? Anong ginawa niyo? Kilala ko si Fredo, kuya. At sinabi niya sa akin na matagal ka na niyang krusonada. Buwelta ko kay Sarhento noon na para bang karelasyon ko na siya at obligado siyang magpaliwanag. Okay. Krusonada na kung krusonada. Ang totoong nangyari noon, sinamahan ako ni Fredo para makabili ng gamot para sa erection problem ko. Di ba nga meron akong erectile dysfunction? Tama ka nga. Ayaw tumayo ng kargada ko. Naaalala mo ba? Dito mismo sa sofa mo. Lasing akong nakahiga dito. Nung gabing birthday ko. Halos mangalay na nga yung panga mo. Ayaw pa rin akong labasan. Hanggang sa napagod na lang tayo pareho. Pero wala pa rin nangyari, di ba? Aaminin ko sa'yo, Rob. May gusto talaga sa akin si Fredo. Ayoko namang pumatol. At baka pagtawanan ako nun. Tapos ipamalita pa niya sa iba na ang laki ng katawan ko. Tapos inutil naman tong pagkalalaki ko. Hanggang sa nabanggit ko nga kay Fredo yung problema ko. Meron pala siyang alam na gamot para sa erectile dysfunction. Kaya nagpasama ako sa kanya. Yun lang yun. Alam mo ba? Tinitigasan na ako ngayon, Rob. Mula nang uminom ako ng gamot na yun. At isa pa, nagpapasalamat ako sa'yo dun sa magazine na pinahiram mo sa akin. Nalimunagan ako dun at sobrang laki na itulong nun para makapagpatingin din ako sa doktor. Sa totoo lang, habang nag-explain sa akin si Sarhento, magkasamang tuwa at hiya ang nararamdaman ko nung malaman ko yun. Wala naman palang saysay ang pagsiselos ko eh. At higit kong ikinatuwa sa lahat nung sabihin niyang nagpagamot pala siya. Tinitigasan na rin pala yung mahal ko. Nanabig lalo ako kay Sarhento noon. Sana magkaniig kaming muli. Tulad nung pumasok kami ng motel noong gabing malakas ang ulan.
Sumaksak tuloy sa isip ko yung mga dahilan kung bakit nagkakapraning si Sargento ay dahil pala sa sexual problem niya. Totoo ba, kuya? Tinitigasan ka na dyan sa alaga mo? Oo, Rob. Totoo nga ang narinig mo. Sumandal siya sa sofa, namingiting gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit, Rob? Gusto mo bang subukan para maniwala ka? Nagulat ako sa mga tinura ni Sargento. Ha? Sigurado ka ba, kuya? Sa mga sinasabi mo ngayon? Nako, hindi ko tatanggihan yan. Alam mo naman na matagal na akong obsessed sa'yo. Oo nga. Sige na. Baka magbago pa yung isip ko. At saka, parang matigil na rin yung kakaselos mo. Kung makaasta ka kasi, akala mo syota mo na ako eh. Ngayon lang yan ha. Sa susunod, wala na to ha. Pagbibigyan lang kita ngayon. Tugon ni Sargento nun. Inayos si Sargento yung sarili tapos itinaas yung sando hanggang dibdib. Saka muling lumiyad. Nasadya bang ibinibigay talaga ang kanyang sarili. Noong mga sandaling yun, tuloy na nga may nangyari ulit sa amin ni Sargento. At tagumpay, nilabasan siya ng masaganang katas. Hindi maipinta ang mukha ni Kuya Carlos sa sarap na kanyang nararamdaman. Napakasaya ko ng araw na yun. Napasaya ko si Sargento. Nawala lahat ng mga panibugo ko. Tuwing nakikita ko si Sargento, masaya at inspirado ang buong araw ko. Umaasa ako sa susunod na mga araw. May makikita akong mga pagbabago sa buhay niya. Na isang araw, maririnig ko sa kanya na mahal na rin niya ako. Isang araw, dumating mula sa abroad ang pinsang seaman ni Sargento na si Buboy. Nagplano ang dalawa na magbabakasyon daw ng isang buwan doon sa probinsya. Niyaya din nila ako pero tumanggi akong sumama. Mahaba kasi ang isang buwang bakasyon para magliban ng ganong katagal sa aking trabaho. At paniguradong hindi ako papayagan ng aking boss. Sa panahon na wala si Sargento, namimiss ko siya. Lagi siyang buhay sa isipan ko. Pampalipas oras ko na nga lang yung tumambay sa kanyang sasakyan. Habang inaalala na para bang kasama ko siya. Minsan, nakakaidlip ako. Nananaginip akong hirap na hirap daw si Kuya Carlos habang pasan ako sa kanyang likod. Dahil sa malaking hiwa ng sugat sa aking mga paa na walang tigil ang pagdurugo. Nagising ako bigla dahil sobrang sama ng panaginip ko na yun. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng panaginip na ito. Hanggang sa napadako ako ng tingin sa isang bukas na lalagyanan ng mga gamit sa kanyang sasakyan. Sa loob, nakita ko yung 3x4 half-body picture ni Sargento. Naka-uniforme siya, kasama yung isang cassette tape na may title na Unchained Melody. Ang gwapo talaga niya habang pinagmamasdan ko yung litrato. Hanggang sa dinampi ko sa aking mga labi ang kanyang larawan. Hinalik-halikan ko na para ba akong baliw. Pakiramdam ko, naroroon lang siya. Parang naaamoy ko yung kanyang bango ng halimuyak ng isang tunay na lalaki. Umaabot na pala ako sa level of extreme ng obsession na para bang nagiging manyak na ako dahil kay Sargento. And to subside, kailangan ko magpalabas. Nandun kasi yung init ko kay Sargento. Pagkatapos ko magpalabas, babuti na lang hindi tinamaan yung mukha ni Sargento. Malamang nasira yung picture niya. Itinabi ko yung larawan na yun, pati yung cassette tape, bilang souvenir. Kalaunan kasi
Ibinigay din naman sa akin ni Kuya Carlos yun ang hingin ko. Makalipas yung isang buong bakasyon, dumating din sila. Naibalita yun sa akin ng kanyang tita na minsan nagkasalubong kami sa labas ng isang grocery. Sobrang dami kong gustong itanong pero wala kaming panahon para makapagkwentuhan. 1,000 saya at pananabik kay Sargento ang nararamdaman ko sa balitang yun. Gusto ko siyang yakapin. Sobrang higpit. Oras na magkita kami. Ipapadama ko kay Sargento na namimiss ko siya ng todo. Isang umaga, dumating si Buboy upang kunin yung sasakyan sa may compound. Habang pinapainit niya yung makina ng sasakyan, nakipagkwentuhan muna ako sa kanya. Kuya Buboy, kamusta naman ang bakasyon ni Sargento? Ito, maayos naman Rob. Sobrang relaxing kapag nakapagpahinga sa trabaho. Mabuti naman Kuya Buboy. Siya nga pala, asan si Sargento? Bakit hindi siya yung kumuha ng sasakyan? Nako. Ayun, busy si Carlos dahil nag-asawa na. Sa katunayan nga kasama pa namin yung babae. Sa mga narinig ko, sumikip yung dibdib ko na para akong pinanghihinaan ng buong katawan. Nanlalamig ang mga binti ko at nanlalambot. Wala naman akong sakit sa puso pero para akong aatakihin. Nag-asawa na si Sargento. Paano na yung nararamdaman ko para sa kanya? Paano na kami? Hindi ako nagpahalata ng emosyon kay Buboy. Dahil sa matinding pagsiselos na aking nararamdaman noong mga sandaling yun. Sinabi pa niya na inaantay daw ako ni Sargento sa bahay para makilala ko man lang yung napangasawa niya. Unti-unti ko na-realize yung panaginip ko. Yung hapdi ng sugat sa aking mga paa. Walang tigil na umaagos yung dugo. Para may hinihingi ang pagkakataon. Hilahan ko na mag-iba ng paligid. Ng espasyo para sa aking sarili. Aaminin ko na isa ito sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng aking buhay. Gusto nang mag-move on ng isip ko. Pero yung puso ko, si Sargento pa rin yung mahal. Paano ako mag-move on? Kung mahal ko pa rin yung tao. May struggle kasi kapag hindi magkasundo ang puso at isip. Pwedeng ikasira ito ng pag-iisip ng isang tao. Lalo na't mahina ang kanyang kakayanan sa pagdadala ng ganitong sitwasyon. Naging matamlay yung mga araw ko. Maging yung boss ko, napansin yun. Rob, okay ka lang ba? Bakit parang ang lalim lagi ng iisip mo pag nasa trabaho ka? May problema ka ba? Tanong sa akin ng boss ko. Actually, boss, meron po akong pinagdadaanan sa pamilya ko. Hihingi sana ako ng 2 linggong bakasyon. Kung maaari lang. I understand, Rob. Just make sure to take care of self and your family, okay? Sige na, magpahinga ka na. I-approve ko na yung leave mo. Maraming salamat po, boss. Pagdating ko sa loob ng aking bahay, binuksan ko yung isang malaking bote ng alak. Tumagay ako sa baso at uminom. Binuksan ko yung stereo, tapos isinalang ko yung kanta na nakuha ko sa sasakyan ni Sargento. Unchained Melody ng Righteous Brothers. Narinig ko ng kantang ito minsan. Naging markado lang kasi dahil sa nararanasan ko ngayon. Naantig lalo yung damdamin ko sa klasikong awitin na to. Tumutugma pa yung lyrics nito sa mga nararamdaman ko.
Habang patuloy na kumakaskas yung cassette tape, pakiramdam ko, lalo pang pinalungkot ito yung damdamin ko. Punong-puno siya ng emosyon na tumatawid sa aking kaluluwa, yung bawat laman ng kanta. Tumungga ako ng alak at nasundan pa yun ng nasundan. Hanggang sa uminit ng buong katawan ko, sanhi ito ng alak. Samantala, imahe ni Sargento yung lumalabas sa aking balintataw. Siya yung nakikita ko. Umaasang, bigla siyang darating sa aking tabi. Naglalambingan, nag-aasaran, mag-iinom, hanggang sa magkasama kami matulog na magkayakap buong magdamag. Muling nagpaalala ang utak ko sa aking sarili. Kalimutan mo na siya, Rob. Ibaling mo na sa iba yung puso mo. Marami na nag-aantay dyan sa labas. Huwag kang tanga. Ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Maasa ka sa wala. Kailangan mong intindihin sa sarili mo na hindi ka babae para maging asawa niya. Hindi rin kayo magkatulad ni Sargento ng damdamin o pagkatao. Hindi lalaki ang kanyang kailangan, kundi isang babae na makakasama niya habang buhay para magkaroon siya ng sariling pamilya at magkaroon ng mga anak. Isang damakmak ang katangahan mo. Pilit mo kasi sinasaksak niyan sa utak mo na magiging kayo. Isa kang malaking hangal, Rob Javier. Hangal ka. Makinig ka nga. Bata ka pa, Rob. Matalino, gwapo, at maganda yung future mo. Huwag mong sirain ang buhay mo sa isang lalaki na para ka lang ginagawang sex toy na pararausan lang ng kanyang libog. Ang sabi naman ng puso ko, hindi totoo yan, Rob. Hindi totoong wala siyang pagtingin sa'yo. Mahal ka ni Carlos. Maghintay ka lang. Dahil magtatapat din yan sa'yo. Hindi mo ba nababasa yung kanyang mga mata? Sa tuwing nakatitig si Carlos sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman? Huwag mong isuko yung pag-ibig mo sa kanya. Hanggang sa huli, marirealize din ni Sargento na ikaw yung gusto niya. Na ikaw yung mahal niya. Huwag kang sumuko, Rob. Huwag mong sukuan yung nararamdaman mo para sa kanya. Okay, ano nga ba yung pipiliin ni Rob dito, no? Yung sinasabi ng kanyang isip na tama na, maghanap na siya ng iba, o yung sinisigaw ng kanyang puso na ipaglaban niya si Sargento? Kayo guys, kung kayo yung nasa kalagayan ni Rob, ano yung pipiliin nyo? Yung sinisigaw ng puso mo o yung sinasabi ng isip mo? Comment nyo nga sa baba. Pero ganoon naman kasi kadalasan kapag ka nagmahal ka ng straight. Ang hahanap-hanapin talaga niyan babae para makapag-settle for good. Pero may mga straight din naman ako convert o yung na-in-love din sa kapwa lalaki. Para sa akin, pag nagmamahal tayo, we shouldn't expect something in return. Kasi choice natin yun Lalo na kung tayo lang yung nagmamahal. Tsaka yung pagmamahal, kusang binibigay yan Abangan nyo yung next part guys kung magkakaroon ba ng chance si Rob at yung kaibigan niyang Sargento. And for more M2M stories, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga new uploads natin. And remember, don't skip the ads guys And yun lang, at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.